Hello! Magandang gabi sa inyo lahat. Welcome back. Friday night ride to the DJ DLS boys. Konti na kami ngayon. Ilan ba yung nakalista? Actually, hindi ako naglista eh. 5 lang ata. Hindi ako naglista kasi hindi rin ako sure kung pupunta ako tonight. Nagdadalawang isip ako eh. Yung vlog rin hindi planado. Yung X4 nga hindi ko gamit. Naka single cam setup lang tayo. Okay na rin. Feeling ko okay na rin. Okay na rin muna for now yung single cam setup. Hindi naman ganun kakomplikado no, yung X4 figure out or gawin yung naka-layer na tracks. Pero added step kasi yun eh. May mga times na yun rin yung nagiging hindrance ko kung bakit hindi ako nagbablog. Kasi dalawa yung camera na sinasetup, tapos parang ang dami mong iniisip, ganun. So siguro habang pabalik pa lang ako sa rhythm, sa tamang pulso ng pagbablog, okay na muna yung minsan magsa-single setup lang ako, lalo na pag gabi. Pag gabi rin naman kasi Ace Pro talaga yung way to go. Yung X4 gusto ko yun, don't get me wrong. Ang ganda ng image quality nun, lalo na pag umaga. And a lot of times mas gusto ko yung kuha ng X4 kasi sa Ace Pro pag maganda yung ilaw, pag maganda yung lighting. Pero pag ganitong gabi, while kaya naman, lalo na kung ganitong city driving lang, kayang-kaya yung X4. Ang problema lang, mas malinaw pag Ace Pro. So ewan, siguro for now transitionary period pa lang naman. Ito muna yung gagawin ko moving forward. Pero pag umaga for sure may X4. Nag-aalangan rin kasi ako dun, kasi ito yung mount ng X4 oh, nandito. Ang nangyayari dyan, sobrang alog niyan. As in, yung nakakatakot na alog. Eh, hindi murang camera yung X4 eh. Ayoko namang habang nasa EDSA ako biglang mahuhulog na lang siya, diba? Dahil nag-fail yung mount. Wala pa namang backup na safety harness yung X4. Kasi pag nilagyan mo ng tali yun, makikita sa camera. Kailangan i-align mo talaga siya dun sa selfie stick na or dun sa invisible na part na hindi niya ma-recognize. Magkakaroon na lang announcement ng Ace Pro 2. Pero sa totoo lang, swerte yung bili ko dito sa Ace Pro. Kasi ang liit na lang ng tinatalon ng technology. Yung tinatalon kasi ng technology ngayon, nasa resolution ng labanan. Pinipilit nila yung 8K technology. So yun yung binibida nung Ace Pro 2. Ang problema naman dun, hindi naman ako mag-8K eh. Hindi nga ako nagpo-4K, naka 2.7K lang ako ngayon. Yun na yung maganda eh. Maganda naman siya eh. Like pag pinapanood ko siya sa TV ng naka 1440, maganda eh. So alam mo yun, maganda naman to pag gabi. Like for sure merong improvement sa night vision, sa night light yung Ace Pro 2. Pero it wouldn't be that far. Parang yung ano lang, maganda rin yung labas ng DJI. Ano ba? DJI Osmo ba yun? Hindi ko maalala. Basta yung bagong labas ng DJI na camera, yung night vision niya, yung night mode niya, ganda, maliwanag. Although may mga times na para siyang ano, parang sabog yung kulay. Sobrang taas ng contrast. Parang ganun yung nangyari. So kung bumili ka ng Ace Pro feeling ko sulit na yun eh. Very good buy siya. Hindi ko alam kung anong technology yung mapapabili ako ng bagong camera, sa totoo lang. Kasi ano ba yung pwede nilang ilabas? Ang pinaka naisip ko lang na maganda, kung somehow magkaroon sila ng compression na pag nag-shoot ka ng 4K, hindi ganun kalaki yung file na yung storage na mata-take up nun. Although software yun eh, diba? I don't think sa hardware nagkakatalo yun. Grabe traffic ngayon. I think pupunta lang naman kami sa Maginhawa. Slow burn part 2 daw eh. So feeling ko nandun sila last week. Hindi ako updated sa mga vlogs ng mga tao eh. So malamang nagustuhan nila yung place.
minsan lang mangyari yung punta lang namin sa lugar tapos babalikan namin agad. Actually, nangyari lang yun nung Brewing Point. Yun, deserve namang balikan yun. So feeling ko ito rin, kasi maarte si Johnny sa pagkain eh. Hindi yan babalik kung saan-saan lang. Si Lloyd rin ata bago yung motor eh. Hindi ako updated eh. Pero si Lloyd naman kasi parating bago yung motor niyan eh. Mas magulat ka pag 3 months in, parehong motor yung ginagamit ni Lloyd. Shout out, Blake. Shout out, Jed. Oh, ito na naman si Jed. Oh, Namiss ka namin, bro. Susunod, magyaya kasi kayo. Hirap to, hindi nagkakayayaan eh. Welcome back, Jed. Thank you. Sige, Johnny, pasok. Pag di ka bibili ng helmet sa Japan, Jed, pabili na lang ha. Ayoko, baka masabihan ako LS2 yung Shoei. Aray, bra. Aray. Mas bagay sa ulo ko yung Shoei. Sukat mo muna yung aray, Brad. Yung Shoei, simple lang, Jed. Shoei, simple lang. Titignan ko kung makakadaan ako. Ganda ng buwan, no? Talaga, ang dami siguro na lilikot. Ganda. Ano yan? Wolf. Sobrang tagal natin di nag-ride, nakakatawa yung hirit na yun. Pero masikat si Araw. Oo. Madaming followers. Madaming followers. Sarap na nga nung hangin eh. Lumalamig na eh. Ang lasa, Jet? Sarap, parang chicken joy eh. Baka yun yung ulam mo kanina, dumigay ka. Wala pa rin yung relleno ko ah. Oo nga, tagal talaga umorder dyan kay Nick eh. Kaya pala hirap-hirap umorder. Tinapa ba? Tinapa? Oo, yun oh, tinapa. Sino na ba umorder? O siya, ano ba Nick? Sinabi na nga namin sa'yo eh. Kaya hindi ako makapag-ducktail eh, gagayahin sana kita eh. Di bagay sa'yo yun, Brad. Hindi na makikita dahil sa top box. Nakapakit. Wala akong top box, bumili na ako niyan, dalawa para kakaliwat kanan, parang pakpak. So, 2 ducktail. Sarap talaga ng bagong linis, CVT. Wow! No dry. Sana pakiramdam, Jet? Oo, sarap eh, parang chicken joy. Two-way ba to? Two-way yan, two-way. Two-way. Bakit pinaharangan natin? Hinaya mo sila eh. Counterflow kayo? May tawag sa inyo. Kamot. Kasi may naka-double park o dalawa. Sila yung May tawag rin dyan. Namisking ako pala ni Jed. Dalawang klase yung naging bunga ng Ateneo, si Philip na mabait, tapos si Jed na Oo, at saka ako na mas mabait pa. Lalong mas mabait. Ano yung battle cry ng Ateneo? One big fight. One big fight. OBF. Oo. OBF. Si Jed, one big kupal ng puto. Sobrang bait ko kaya. Humble pa. Adora Coops naman si Jed, Bran. Jed, gaya mo si Andrew, nagbagong buhay na. Medyo po, kayong dalawa ni Kino, kailangan matuto kayo kay Andrew. Ayan, mamaya si Kino. Pangaralan mo. Shout out kay Andrew. Oo nga, Daddy Andrew. Nakita ko yung finally nakakita na ako na stories. Paguhan eh. Nakita ko yung story ni Andrew. Oo, parati ko nilalike yun. Picture ng anak niya. Grabe yung traffic, man. Kaya nga eh, grabe yan. Traffic yan, ibang klase. Grabe yung traffic. Normal lang yan, normal lang Friday yan, man. Hindi, mas mabigat ngayon. Iba. Mga ilang kilo ba yan? Mga ano yan. Sabi ko na eh. Kulang 5 kilo yan. Sabi ko na eh, mga ganong hirit. Wow! Bilog na bilog ang buwan, Brad. Ang laki oh. Oo, kaya nga
Anong tawag niya sa buwan yan? Wolf Moon yan, Wolf Moon. Hindi ko alam. Pauso ba ni Jed yun? Hindi si Johnny yun, Wolf Moon daw. Narinig ko yun sa news, Brad. Sa news na na imported Ganda nga. Bilog na bilog oh. Ito sa Mutsari dito, Philip Oo. Matras Ayop pa. Bigla kami kasalubong ng mga tricycle natin. Oo, may sariling batas si tricycle dito. Masarap yung kape doon sa katabi nila, Philip. Doon tayo magkakape. Ano yung katabi? Coffee shop. Ginagyan bastuga ko. Sige Johnny, pasok, kanan. Hindi, sa kaliwa tayo eh. Oo. Malapit na eh. Hindi sa kanan? Hindi. Malapit na eh. Yun na ba? Ito. Ayun na! Walang parking, Brad eh. Hindi, papalisin niya yung kulay puti. Wala, padisin ko lang. Alis yan, Saan tayo? Dito, sa puti. Lilipat to. So, pwesto muna kayo. Okay, sa slow burn, sarap. Yup. Tsaka okay tumambay. Oo. Okay yung truffle pasta, hindi parang sa likaw. Sinabi talaga yun. Tara. Ingat. Ingat, Jet. Thank you, bye-bye. Let's go. Si Kino, yan. Pinahunlo kami ni Kino. Bihira. Miss ko na kayo eh. Grabe. Okay, natapos na naman ang Friday night ride with the DJ DLS boys. Mabilis lang kami. Lapit lang nung pinuntahan namin. Maginahawa lang. Kaya nga walang ride masyado. Pero okay rin. Ang masaya naman kasi dun yung tambay talaga eh. Lalo na ako, tagal ko na rin silang di nakakasama. Kaya ba ako tagal? Halos 3 weeks ata. 3-4 weeks na naman ako nawala. Pero ang maganda naman dyan, parati ka namang welcome. Pag welcome ka naman parati sumama. Yun lang, hindi lang sila nagyaya. Kailangan nila akong yayain parati. Kailangan special mention. Hindi pwede yung lista-lista lang. Chill lang rin yung mga tao eh. Steady na i-ride lang talaga siya. Kasi yun nga parati ko naman sinasabi na wala namang kaming special na ginagawa tuwing nag-ride kami. Pero pag hindi ka kasi nakakapunta, or alam mo yun, parang ako nawala ako ng ilang linggo rin, nakamiss rin talaga eh. Hahanapin mo talaga yung tambay, yung ride, ganyan, yung gaguhan sa cardo. Hopefully mas maayos na yung weather, mas maayos na yung pattern ng weather, mas predictable na. Ang hirap kasi ngayon, grabe pangit ng weather natin ngayon for the past month. Okay nga yung hindi na mainit parati, na hindi ka na mapapaso sa init ng araw, pero grabe naman yung kapalit na gloomy parati, parating nagbabadya yung ulan. Hindi mo ma-predict yung ulan kung kailan ba talaga uulan. Kung ito na ba yung moment. May mga times na akala ko uulan kasi yan, dilim eh. Parang 3 PM tapos yung itsura parang mga alas 6 na, alam mo yan. Pero kahit na ganun yung weather, kahit na andilim-dilim na, biglang hindi naman pala uulan. May mga times rin naman na
pag umaalis ako ng bahay, medyo maliwanag pa. May signs pa ng araw konti. Tas habang nasa daan ka, biglang uulanin ka. Siguro for the past month, every week meron akong isang beses na inabutan ako sa ulan. Bad trip eh. Kahit na may kapote naman ako, minsan kasi pag nandun ka na sa road, tapos ayan na, nagsimula nang pumatak yung ulan, wala ka namang maihintuan eh. Ayoko yung humihinto sa ilalim ng tulay. Never na never ko gagawin yun. Hahayaan ko nang mabasa ako ng ulan kaysa manghassle ng mga tao magpapark ako sa ilalim ng tulay para lang magsuot ng kapote. Ang mas malala nga dun sa mga nagsusuot ng kapote sa ilalim ng tulay, yung mga naghihintay lang talaga na tumila yung ulan kasi wala silang dalang kapote. Ayoko lang mag-contribute siguro sa image ng masamang motorista. Kasi parang yun, hindi naman lahat ng motorista kupal na gano'n na red tapos didiretso siya, diba? Ito, lahat naman kami except yung dalawang yun naghintay ng green. So diba, kung may mga contribute kang maganda para sa image ng ginagalawan mong community, gawin mo na. Kasi ayaw mong ikaw yung example na masama. Pero ang saya pa rin talagang magmotor, promise. May idea na ako for a video na kailangan ko lang gawin, pero pag-uusapan natin yan. Excited na rin ako umakit ng Marilaki ulit. Akit siguro kami one of these days. Excited na ako kumain sa B&K. Tagal ko na hindi kumakain doon. Tapos yung lamig ng Marilaki, iba kasi talaga yung lamig ng Marilaki. Ang saya eh. I mean, syempre, nakapunta ka na sa malamig na lugar, diba? Pero yung mag-ride ka sa ganong klaseng lamig, wala lang, masaya siya for me. Isa yun sa mga nililook forward ko na rides, yung Vermont's Marilaki ride. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo lahat. Paki-like yung video kung hindi nyo pa nila-like. And kung hindi pa kayo nag-subscribe for some reason, subscribe na kayo. Mag-Japan ako next month. Hindi ako magmamotor doon, pero tatry ko rin i-vlog yung Japan. Kasi first time ko doon eh. So excited pa akong makita lahat ng mga bagay na nandun. Hanggang sa muli. Paalam.